factor completely 27x cubed plus 64y cubed. Sige nga, ano kayang sagot nyo dito? Letter A, B, C, D. Sana next review nakakahabol ka. Ano kayang sagot dito? So, again, paano nyo pwedeng malusutan yung question na yan? I-transpose nyo lang isa-isa. Pero matatagalan nga kayo. So, maganda, tandaan nyo rin itong special products natin o yung factoring techniques. Ang isa nyo pwede nyo alalahanin related to this is ito. Sulat natin. So, meron tayong A cube plus B cube. Kapag nakakita kayo ng pattern na kung saan may something na naka-cube lang plus something na naka-cube, ang factors daw nun ay katumbas lang ng A plus B times A squared minus AB plus B squared. Okay? So, tignan nyo, ang 27x cube, di ba, ayan ay katumbas lang ng 3x na naka-cube. Tama ba? Di ba? Tapos, yung 64y cube, katumbas lang din yan ng 4y na naka-cube. Tama ba? 4 times 4 is 16 times 4, 64. Y times y times y, y cube. So, ibig sabihin, ang pinaka-A yung 3x. Tama? Ang pinaka-B is yung, ang pinaka-A yung 3x, ang pinaka-B yung 4y. So, susundan ko lang yung pattern na to. So, A plus B. So, A yung 3x, yung B yung 4y. Okay? Tapos sundan ko lang din to. Yung A naka-square, so ano yung A? 3x. I-square natin, 9x squared. Okay? Minus AB. So ano yung A? 3x. Ano yung B? 4y. Plus B squared. Ano yung B squared? B natin? 4y. I-square natin, 16y squared. Okay? So, pag sinimplify ko, that's 3x plus 4y times 9x squared. Anong simplified form nito? Minus 12xy plus 16y squared. Okay? So, the answer is letter C. Okay? Yung iba sa inyo, even before this, nakuha na nila. Okay? So, again, ang tips ko yun sa inyo sa factoring, kung alam niyo yung mga techniques, good. Mas mabilis nyo masasagutan. Pero kung hindi nyo talaga maalala, for some reason, mag-foil na kayo. Pero, prone to error. Pero kung gagawin mo nga yun, wala ka ng ibang choice, dahan-dahan para makaiwas ka sa errors. Okay? The other thing is A cube minus B cube. Ang katumbas naman nito is A minus B. Tapos ano lang, ito madaling tandaan. Plus na lang. A squared plus AB plus B squared. Okay? Siguro kahit itong isa lang sa ulo niya, okay na eh. Yan. Okay? Recorded? Yes. Recorded. Sige. Number 11. If 3 over x is equal to 2 over 4 minus 2 over z, find z in terms of x. Yan. Mahilig din si Upkat sa mga ganyan question. Kasi minamanipulate mo lang naman yung formula or yung equation. Paano nyo siya i-manipulate? So, ang gagawin lang natin dyan, sige, sabay-sabay natin sagutan. Tingin kayo dito ha. So, 3 over x equals 2 over 4 minus 3 over z. Ang gagawin natin, i-multiply muna natin siya sa kanilang LCD. Sabi ni Giacomo, add negative 2 for both sides. Yes, pwede rin para matanggal na yung yung 2/4 sa kanan, tapos magiging z na lang, magiging 3 over z. That's one way, pwede yun. The other way is, i-multiply natin siya sa kanyang mga LCD. Ano yung pinaka-LCD nito? Since may x, may 4 ka, tsaka z, pwede mo i-multiply ito sa 4xz. Yung kanan, tsaka kaliwa. Okay? So, ito muna, isa-isa.
Ito times ito. So, meron akong 4xz times 3 over x. Tama ba? Equals, ito naman, times ito. So, 2 over 4 times 4xz. Tapos, meron akong 3 over z, 4xz. So, tapos, pwede ko na i-cancel itong x. Ano natira? 4z3. So, ano yun? 12z. Tama ba? Equals, ito, anong cancel dito? 4. Ano natira? 2xz. So, 2xz. Dito naman, cancel. Ano natira? Negative 12x. Tama? Ang hinahanap natin is z. So, dapat lahat ng z nasa isang side. Lahat ng may z. So, ang gagawin ko, ilipat ko na itong, ilipat ko na siya sa kabila. So, magkakaroon ako ng 12z minus 2xz. Tama ba? Ililipat ko to sa kaliwa equals negative 12x. Okay? Tapos, ang gagawin ko, since common yung z, papalabasin natin siya. Z times, okay? Anong ita-times ko sa z para maging 12z? That is 12. Ano ita-times ko sa z para maging negative 2xz? So, that is negative 2x. Tama? So, ayan. Na-isolate mo na si z. Divide both sides by 12 minus 2x. 12 minus 2x. So, cancel. Cancel. Natira, ayun, z. Pero, isimplify na lang natin to. Z is equal to negative 12x over 12 minus 2x. O, nire-write ko lang muna, ha? Nire-write ko lang. Anong common factor dyan? Yung 2. Tama ba? So, negative 12x divided by, anong common factor ng 12 and 2? 2, di ba? So, 2 times 6 minus x. Okay? So, negative 12 divided by 2, anong sagot doon? Negative 6. Tapos, kopya si x all over 6 minus x. The answer is negative 6x over 6 minus x. The answer is letter C. Anong lesson to? Algebraic equations. Okay? Pwede ba 2z i-factor po? 2z. Yes, pwede rin naman. Pwede yan. Ang ano lang doon, i-divide mo pa ulit sa 2. Yes, pero pwede pa rin yun. Paano yung isang process? Okay. Klaro tayo dito Sige, pakita natin yung isang process. Ibuburahin ko na Pwede yung screenshot. 1, 2, 3. Okay. Pakita natin yung isa. May nagsuggest kanina. Sir, paano kung i-minus ko na yung 2/4? Pwede rin naman yan. Pakita natin yan. 3x. So, gagawin niya, 3 over x. I-minus 2/4 ko to. Tapos yung kanan, i-minus 2/4 ko din. Ang goal lang naman kasi nun, ganito. Teka. Gawin na nga natin. Teka lang Okay. Ganito siya. 3 over x equals, inuulit-ulit ko lang, 3 over z. So, di ba may positive 2/4 ka? Ang goal mo kasi, ito lang yung matira kasi may nandito yung z. So, para mawala yung 2/4 na yan, itong right side of the equation, gagawin kong minus 2/4. Kung ano yung ginawa ko sa kanan, kung ano yung ginawa mo sa kanan, gawin mo rin sa kaliwa. So, itong 3x dito, dapat meron ding, i-insertan ko din yan ng minus 2/4. So, minus 2/4 plus. O kaya naman, i-rewrite ko lang as 3 over x minus 2 over 4. Equals, ano natira? Negative 3 over z. Ayun So, naka-isolate na kagad yung may z. Okay? Ayun lang. Tapos, ang pwede mo nang gawin dyan is, anong pwede mong gawin dito?
i-times mo to sa negative 1/3. So, ginawa mo sa kanan, gawin mo din sa kaliwa, negative 1/3. Okay? So, ito, since negative yan, magiging positive, then 3 cancel. Magkakaroon ako ng 1 over z, tapos ito, i-simplify mo to. Negative 1/3 times 3 over x, ano yan? Negative 3 over 3x. Tapos, negative 1/3 times negative 2/4, that's positive 2 over 12. Okay? So, tapos, buburahin ko lang itong nasa taas na. Ipa din yung screenshot. Okay? Tapos, yan. I-reciprocal mo pa yan. Yun lang yung problema mo dito. Diba? I-combine mo. I-combine mo tong dalawang to as a fraction, tapos balik rin mo kasi 1 over z to. Pag ginawa ko yun, anong LCD nito? 3x at 12. 36x, tama. 36x divided by 3x is 36x divided by 3x is 12 times negative 3, negative 36. Okay? Okay, next, 36x divided by 12 is 3x times positive 2, positive 6x equals 1 over z. So, para makuha mo yung z, gagawin mo yung z over 1. Babaliktarin mo. Kung binaliktad mo yung kanan, baliktarin mo yung kaliwa. 36x over negative 36 plus 6x. Ayun. Magiging hawig na yan. Oh. Anong common factor dyan? 6, di ba? So, 36x over negative 6 times 6 minus x. Ayun. So, 36 divided by 6 is 6. Tapos negative to, so pwede mo nang iangat yan. Magkakaroon ka ng negative 6 over 6 minus x. So, pareho lang din. Pero, parang mas madali yung kanina. I mean, mas malinis lang tignan yung kanina kasi tinanggal mo na kagad yung ginamitan mo na kagad ng LCD. Okay? I-review nyo lang itong live na to para ma-double check nyo dito kanina. But yan, at least kung may iba kayong solutions na naisip, as long as pareho ng sagot na lumabas, then you are sure na tama. Okay. Division of polynomials. Find the remainder of x cubed plus 7x squared plus 10x minus 6 divided by x plus 3. Can you solve this? Yes, upload ko mamaya. Malapit na tayo matapos, mga 5, tapos na tayo. Synthetic division, good. Paano tayo pwede mag-synthetic division? Ang isang reminder pagdating sa synthetic division is i-check nyo na dapat, tandaan nyo to dapat ang exponents natin ay magkakasunod. So 3, 2, 1, kaya hindi na nakasulat, tapos 0. Diba, anything raised to 0, of course, except 0 is 1. So, may invisible na dyang x raised to 0. So, naka-proper order na yan. And then, ang next mong gagawin, yun yung step 1. Ang step 2, kunin ang coefficient nito. Ang x cube, merong coefficient na 1. Tapos, meron kang positive 7. Tapos, meron kang positive 10. Tapos, negative 6. Okay? Sulat ng ganyan. Tapos, si x plus 3, anong gagawin kay x plus 3? I-equate sa 0, isolve ang x. Negative 3. Tapos, itong negative 3 na to, isusulat natin yan dito. Okay? Paano ginagawa ang synthetic division? Bring down 1. Tapos, 1 times negative 3 is negative 3. Tapos, i-add mo to. 7 plus negative 3 is positive 4. Tapos, times ulit. 4 times negative 3, negative 12. Plus ulit, 10 plus negative 12, negative 2. Negative 2 times negative 3, positive 6. Ayun. Negative 6 plus 6, 0. Tandaan, ang pinaka nasa kanan is always the remainder. So, 0, kaya wala tayong remainder. Okay? Karaniwan, ang remainder, hindi yan basta 0 lang. Halimbawa lang, may sagot dyan, 1. Yung 1, hindi mo i-express as 1. Pag in-express mo siya as remainder, 1 over yung divisor kanina, magiging 1 over x plus 3 siya. Okay? Yun lang naman ay pag nagkataong 1, 2, 3 or something to, ha? Pero sa case na to, 0, di ba kung numerator mo 0, di yung entire value nito, 0 na.
Kaya 0 na lang din yung sagot. Okay? Hindi mo na kailangan isulat as 0 over x plus 3. Okay? Okay? Okay, sige nga, try nyo to. Simplify the expression. X squared minus 2x. Minus 15 over x squared minus 25 times 2x plus 1 over 6x squared plus 3x. So yan, ginagamitan din yan ng factoring. Ilang items ang math sa UPCAT? I think 65 items. And you need to answer that in 1 hour and 15 minutes. Usually 1 hour to 15-30 minutes. So anong way para sagutan to? Ang gagawin nyo dito is kailangan nyo siyang i-factor out para may mga makakancel. Okay? So x squared minus 2x minus 15. Anong factors muna nito? So normally kapag mga ganyan yung problems, ang tandaan nyo, malamang sa malamang may makakancel dyan. Okay, anong factors ng x squared minus 2x minus 15? Factor out muna natin to. Anyone? Pwede nyo lagay sa chat natin. This is, okay, x minus 5, x plus 3. Correct. And then yung nasa baba, x squared minus 25. O, difference of two squares. Di ba kanina may pinakita ko sa inyo a cube plus b cube? Ito, meron ding katumbas pagdating sa mga a squared minus b squared. Di ba ang pattern lang is a plus b, a minus b. Okay? So ito naman is x plus 5, x minus 5. Okay? And then, 2x plus 1, may factor pa? Wala na. 2x plus 1. Ano ang 6x squared plus 3x? Anong common factor ng 6x squared plus 3x? (3x), correct. I-multiply ko saan? Ang 3x para maging 6x squared. That is 2x. Okay? Plus 1. And then tignan nyo, kung manonotice nyo, sabi ko nga sa inyo, kapag mga ganyang style, malamang sa malamang may makakancel dyan. Kaya kung ano yung nasa taas, ayun o, yun din yung nasa baba. So, pag nag-analyze na tayo, cancel ko to, ano pa? X minus 5, x minus 5. So, pag sinimplify ko na yan, anong natira? Anong mga natira? X plus 3 sa numerator, all over sa baba, x plus 5 na nakamultiply sa 3x. And then simplify. So this is x plus 3 over 3x times x, 3x squared. 3x times 5, 15x. So the answer is x plus 3. Hanapin natin ang x plus 3. So letter B or D lang yan. And then 3x squared plus 15x. 3x squared plus 15x. Ayun. So letter D. Okay? Kaya pa? Kaya nyo pa? Kaya pa? Siguro enough naman na yung 2 hours, di ba? Para at least hindi din saturated masyado yung utak nyo. Okay. Clear tayo. 3 to 5 tayo magla-live. Para IUP daw. Nagpo-post po kayo soft copy. So post natin sa YouTube mamaya. Okay, number 14, inequality. Can you try to answer this? Sige, lagay nyo sa comments yung sagot nyo sa chat. Para lang mag-gauge ko kung anong understanding nyo about number line sa mga inequality. Dapat marunong kayo magbasa. And at the same time, from the notation, paano nyo siya tinatranslate into number line. Sure, hindi po ba pwede magdala ng candy? Candy pwede naman. Gusto nyo ba tayo minsan, mag-live tayo na ang mga mga FAQs about during UPCAT para mga tips lang ba?
Tanda ko, dala kong pagkain nun, Skyflakes lang. Para huwag kayong magdadala ng mga masyadong malakas na amoy na pagkain. Letter D, ang sagot. No review center. O mag-aaral ka ng sarili, kaya mo yan. Kahit hindi ka na mag-review center. Looks like maganda naman ang understanding niya dito. So letter D is the correct answer. Paano natin sasagutan to? Tingnan kung saan nagtapos yung graph sa 3, negative 3. Tapos dahil siya ay solid circle, dapat magiging ano man tawag natin dito, bracket, di ba? Tapos papunta siya sa negative 1. Tapos dahil nakahalo to, magko-close parenthesis ka. Okay? Tapos dito naman, nagsimula siya sa 2, naka-solid, kaya i-close bracket natin siya. Open bracket. And then papunta sa pakanan. And then arrowhead siya, ibig sabihin, papuntang infinity yan. And then, again, every infinity, laging open parenthesis yan. Okay? Tapos, i-union lang natin silang dalawa. Okay? Yung burger, nako, malakas amoy niyan. Huwag kayong magdadala ng chicharon, ha? Tapos, baka magsuka pa kayo doon. Hindi na kayo makapag-exam. Number 15. Okay, malapit na tayo matapos. Which expression has the least value? This topic is called absolute values. When you say absolute, yung number yan mismo, wala kayong pakialam kung positive siya or negative. It's just the positive value. Gina, movie marathon sex. Ano movie marathon? Kumain na kayo doon tapos nag-marathon na, movie marathon na sa exam. So negative 7, ano ang absolute value ng negative 7? Yung symbol na yan, absolute value yan, ha? So again, kapag absolute value na concept, pinapositive mo lang siya lagi. So negative, kung siya ay negative. Negative 7, ang value niyan, 7 plus 5 is 12. Okay, so 12 yan. Ito naman, isa-isa nyo talaga. 5 minus 7 is negative 2. Ito, negative 2 talaga siya kasi ang ina-absolute value niya lang is yung 7. Okay, next, 5 minus 7, ito negative 2. Pero pag tinake mo yung absolute value, 2 lang yan. Okay? Then ito namang isa, anong absolute value ng 5? 5 minus 7, negative 2. Okay. Parehong letter. Parehong negative 2 yung sagot. Pareho palang lumabas na negative yung B and D. Okay. So the answer is letter B or D. Dapat pala nabago ko yung isang option dyan. But gets nyo negative 2 ang sagot. Merong nagtanong ano daw nangyari. Cadbury, anong hindi mo naintindihan dito? Yung COC, ewan ko, sabi ni Ha. Ang concept ng absolute value, sige, mukhang yung iba medyo lost sa absolute value. Ang concept ng absolute value is yung value lang mismo ng number. Kung ganito siya, kung ang absolute value ng 3 is positive 3. Ang absolute value ng negative 3 is 3 lang din. So, kumbaga, wala kang pakialam kung negative siya. Basta pag sinabi mong absolute, gaano siya karami lang. Parang ganun. Okay? So, i-evaluate lang natin lahat. So, halimbawa, itong letter A. Ang pinapa-absolute value is yung negative 7. So, ang absolute value ng negative 7 is 7. And then, plus 5, kaya ka nagkaroon ng 12. Okay? Kumbaga, original form, yes. Basta ang isipin mo lang, gawin mo lang positive. Kung positive siya, di positive na siya. Kung negative siya, magiging positive siya. Pero, ang ipapositive mo lang ay kung ano yung nasa loob ng symbol, Kung ano lang yung nasa loob ng symbol. Okay? Ayan. So, yan. Good na at least you have interaction with the other students. Matututo din kayo from the others. Yung letter B, tingnan mo yung letter B. 5 minus 7. 5 minus absolute value of 7. Ang naka-absolute value is yung 7. Di ba? Ano bang absolute value ng 7? 7. So, 5 minus 7, negative 2. Pero itong negative 2 na to, hindi ko to gagawin positive 2. Kasi ang absolute value mo lang naman kanina is yung 7 lang. Gets na? Gets na? So, letter B or D to, Kasi hindi ko lang naayos yung pamimilian. Nagkataon palang pareho yung sagot ng B and D. Okay, klaro na yung absolute value. So, ang tandaan nyo, ipapositive nyo as long as nasa loob siya nung
yung ganito. Okay? Okay, 16 tayo. Inequality. This topic is called, I think this is second from the last na question. Matatapos na tayo. Inequalities. How do you solve this? Para lang din kayo nagsasolve ng equation, pero naka-inequality na siya. So, anong gagawin nyo dyan? 3t plus 1 over 8 greater than 1 minus t over 4. Rewrite ko muna. Normally, gagawin ko dyan, tatanggalin ko yung fractions by multiplying to the LCD. What's the LCD of this? 8. Tama? So, kaliwa, kanan. Tapos, 8 times ito. Ano mangyari? 3t plus 1 over 8. Okay? Greater than, ito, ano to? 8 times 1 is 8 minus t over 4 times 8. Okay? 1 by 1. Next, cancel. So, magkakaroon ako ng 3t plus 1 greater than 8. What's 8 divided by 4? 2. Tama? So, 2 times t is negative 2t. Okay? Next, 3t. Itong negative 2t, lipat ko sa kaliwa, plus 2t. 2t pa 2t. 8, itong 8, tapos magiging, yung plus 1, magiging minus 1. So, meron akong 5t greater than 7. Divide both sides by 5. So, the answer is t greater than 7 over 5. Letter C. Okay? Klaro? Letter C. Madali lang, di ba? Post sa YouTube? Yes, post natin mamaya. Yung mga hindi nakapanood ng simula kanina, kaya nyo ma-review pa rin. Okay? Ito yung mga ano, okay? Clear? Gets? YouTube ito. Ito. Dito kayo upload mamaya. Huwag nyo rin kalimutan to Kasi para marami tayong mapag-usapan dito sa podcast. Diba? Please support this. Okay, last question. 17. Evaluate. Okay, can you try this? Mabilisan. Madali lang to. Simpleng equation lang yan. Anong unang step natin dito? X plus 3 over 4 equals x plus 6 over 6. Cross multiply tayo. So 6 times x plus 3 equals 4 times x plus 6. Tama? And then 6x plus 18, 4x plus 24. Lipat. This is 2x, this is 6. Divide by 2. The answer is 3. Letter D. Okay? So may mga ganyan, so may mga questions na sobrang mahirap din. Hindi naman mahirap. Hassle i-solve sa UCAT. Meron din naman mga simple lang. So kapag may mga simpleng question, maganda na sure na kayo na tama kayo dun sa mga items na yun. Okay, so this is the last problem for our day 1.